Previously on X-Men. Yung pinambili mo pa ng bulaklak ng kabit mo, pera ko. Ka na nahiya. Basically, Bea, ako ang jowa mo. Hoy! Ako lang yung kilala nyo, porkit ako yung na-post. Lahat ako na, sa kasal ako. Huy, mahiya na lang ako. Marami nga siyang babae. Ang hindi ko nga mag-get yung mga ibang walk na higher yung bayad. Hindi ko alam, hindi nga ako yun. Kasi nga, nakilala ko na sa work ko, ang binabayaran niya sa amin, oras, tsaka alak. Gabi-gabi siya nandun. Gabi-gabi siya nagbabayad ng alak. Hoy! Ayun yung binabayaran sa amin, oras tas alak, sisihi kami. Bea, ako ang jowa mo. Yung walk-walk na daming na lang yung pagiging walk ko dati, tapos na yun eh. Hoy! Hindi mo kami makikilala kung di ka pupunta sa trabaho. Bea, Hindi kami magpo-post na punta kayo dito, na looking for booking, ganun, available now. Bea, Hindi kami magpo-post ng ganun. Hoy! Kaya lahat ng nakilala nilang mga babae, ako ang jowa mo. nakilala nila yun kasi pumupunta sila sa trabaho. Hoy! Kung magpapashow up, mamimili sila. Ako ang jowa mo. Kasi hindi naman kami nakakalabas, hindi naman kami binubugaw online. Hoy! Natural, pagpunta mo, dito mamimili. Ako ang jowa mo. Magpapashow up ka. Hoy! Kasi ang nang-hack ng Facebook ko noon lalaki, nakakall ko din siya. Ako ang jowa mo. Tapos sabi niya sa akin, magmakaawa ka muna. Bago ko hindi kalat. Umiyak-iyak pa ako. Ako ang jowa mo. Alam mong ginawa ni Gago? Kinambukas ang kinalat. Hoy! Sinend sa lahat. Sinend sa GC, sinend sa mga kaklase ko. Hoy! Tapos yung mga video pa na yun, Ako ang jowa mo. hinak sa akin. Hoy! Hindi ko naman yung kusang pinost. Kasi kung kusa akong pinost yun, sige, gamitin niyo against me. Hoy! Kusa akong pinost, kapag ako mismo nagkalat sa sarili ko, pinahiya ako sa sarili ko, go! Eh, ang problema, hindi ko nga siya kusang pinost. Victim nga ako dun eh. Ayun yung sure akong masasabi ko talagang victim ako. Hoy! Hindi ka pa nagkakaroon, no? Mga putang ina nyo kayo. Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan po natin, pagkukwentuhan po natin ng issue nung nakaraan. Pero ngayon, iba na po ang cast of character natin. Dahil po ang ina-allege na the biggest walker. Shoutouts kay MJ. MJ, okay lang naman na i-meme mo ko. Para walang problema sa akin yon. Pero may criminal case kasi tayo. So, ine-expect namin, magbibehave ka. Pero gusto mo yung ganyan, okay lang naman. Pero ako din, gusto ko din sanang gumamit ng mga video most, if you don't mind, ha. Great walker! Oo. Walker kasi lakad na lang siya, hindi na rider. Palakpakan! Pero for this video, iba yung context natin. Hindi yung parang kaya na kinlear naman ni MJ yun. So, inaano ko lang na yung walker kasi ay another term for prostitute. Hoy! Well, isa salitang matalinhaga, isa siyang burikat. Walker! Clear ko lang, dating burikat, okay? Nag-resign ako kasi sabi ko sure na ako sa taon to, sure na ako sa ganito, ganyan. Pero different stories yun. So, ngayon may boyfriend ako, oo. Okay? Isipin na lang nila kung paano yun. Inalis ako ng taong yun para hindi ako magtrabaho sa ganun. So, ako naman kasi, ang point of view ko dyan, very liberal ako. Ibig kong sabihin, your body, your rules yan. Pero of course, I will only have a say if I am within your family affinity. Meaning to say, kung kunyari, girlfriend kita, kagaya nung boyfriend niya, di ba, pinatigil siya, or asawa kita, or ano kita, kamag-anak kita, doon lang ako parang magkaka-opinion on your choices. But, doon sa, generally speaking, kung ikaw ay wala naman sa circle ko, like siya, wala siya sa circle hindi iba siya sa akin, ibang tao siya. Her choices is her choices. Now, I believe na meron talagang industry na ganyan. Kasi sinabi niya naman, di ba, na merong nagtatrabaho sila sa isang KTV at meron talagang mga babaeng nagwo-walk. Di ba, sinabi niya yon. So, ang akin lang kasi, nung tinignan ko nung sinabi niya yung edad niya, kaka-18 niya lang daw. And tumigil siya 3 months ago. Sabi niya yon dyan sa kanyang live. But, my point there is that kung ganun, below 18 years old ka pala, nagsimula dyan sa ganyan larangan. That's why ako, mas pipiliin ko na since hindi naman talaga natin sila napipigilan ng totoo,
might as well regulate it para merong sanctions, may mapaparusahan kapag merong mga ganyang nakapasok dun sa ganong industry. That's my point eh. Paano kung wala yung boyfriend niya? Eh di hindi siya tumigil, di ba? Malamang nakikita pa ng sinin ni Patrick. Ay, nako Patrick. Hoy! Tapos may isa pang nagtanong doon na ano daw natapos ko. Anong sagot ni Nana? Yung relasyon ng vloggers. So, nung isang araw po kasi mga kamatis, mga kaibigan, nag-deact nung si Meiko eh. Pero etong mga post na to, makita mo, whoever can give me a solid and concrete proof of my husband's cheating, I will pay for your information. Wala akong pakialam kahit ikaw yung kabet. Magbabayadan kita. Total, akala nyo ata pera ng asawa ko yung pinanggagastos niya sa inyo. Tapos ito pa. Ito yung pinakamatindi mga lods eh. Yung banda rito. I don't need the scandal of the trash. So ang nangyari mga kamatis, mga kaibigan ay nag-resurface yung scandal nitong si Bea Ann. And kawawa naman siya kasi parang hindi, sabi niya dun sa live niya, hindi nahirapan daw siyang mag-move on dun. I would understand kasi sabi niya din, bata pa lang siya noon, as in below 18 years old lang siya noon nung nangyari yon. So talagang gigil na gigil yung internet kay Bea Ann without knowing the other side of the story. Kasi nga, ang sabi ni Bea Ann, na-hack daw siya, kaya daw kumalat yon at kinalat daw sa lahat ng GC, kinalat daw sa lahat ng kakilala niya. It's a very sad story mga kamatis, mga kaibigan. Basically, Bea, ako ang jowa mo. So, let's be clear here mga kamatis, mga kaibigan, kasi there's a clear dichotomy between yung babae na niligawan ni Patrick versus yung babae na binayaran ni Patrick. Kasi ang claim ni Bea, sabi niyang gano'n, na hindi lang ako yung binabayaran or hindi lang ako yung walker na hinahire ni Patrick to whatever they want to do with them. Siguro sasamahan or yun nga, kung makikipagtalik, who knows? Kasi wala naman tayong direct evidence except for the testimony of Bea na minsan nang nakasama ni Patrick. And what she said here is that sinasamahan niya lang si Patrick para uminom. Whether that's true or false or pumi-PR na tinatawag. Whether that's true or false, that's another story for another day. But my point here is that hindi siya babae ni Patrick. Like hindi siya above na mahal din si Patrick or may relationship sila ni Patrick. Nang bababae lang talaga si Patrick according to Bea na which yun nga, nagwo-walk sila. So, my point here is that I think mali yung hugot dito ni Meiko and I'll show you why. So, meron po kasing post si Meiko, basahin natin. Ang lakas ng loob mong mag-live pero sa asawa at pamilyang sinira mo, wala niha-niho, antayin mo. Magkikita din tayo, dalawa kayo ng asawa ko, antayin nyo. Okay, so mukhang pupunta na si Meiko sa legal na paraan, which is dapat yun yung ginawa niya. Kasi si Patrick kasi, of course, meron din siyang legal remedy dyan, but that's not, hindi natin yan cover ngayon. But kung ilalagay natin to sa idea ng of course, yung vowsy law, pasok na pasok yan kung ako yung tatanungin mo. Pero mamaya na natin pag-usapan yon. Pag-usapan muna natin yung sagot ni Bea Ann. Marami nga siyang babae. Ang hindi ko nga mag-gets yung mga ibang walk na hire yung bayad. Hindi ko alam. Hindi nga ako yun. Kasi nga nakilala ko siya sa work ko. Ang binabayaran niya sa amin, oras tsaka alak. So kung dun mo titignan mga kamatis, mga kaibigan, she is saying sa inyo na wala kaming emotional or romantic relationship ni Patrick except for the fact na he goes, si Patrick, doon sa kanilang KTV para uminom at magsaya basically. So marami pa daw according to her na binabayarang pawalk si Patrick. Kung sino yung mga yon, siya lang yung nakakaalam nun. Hoy, hindi ka pa nagkakaroon, no? Pero sabi nga nila, hell hath no fury for a woman scorned. Kasi nga si Meiko ngayon is scorned. Kasi nga, of course, yung nangyari sa kanya, hindi naman tama yun talaga. Kasi Basically, Bea, ako ang jowa mo. may asawa siya that she expects loyalty from Hoy! morally and sa obligations niya kasi nga kasal sila. So, nasaktan talaga siya. Now, eto may post siya na alam ko gets ko yung hugot ni Meiko eh. Pero sana lang i-focus niya yung galit niya dun sa asawa lang. Hoy! Huwag nung idama yung mga binayaran na babae nung asawa mo. Dahil I do believe na
they are transactional in nature and not emotional and lalong-lalo ng romantic. Pero mga lods, kung totoo talaga, Yung pinambili mo pa ng bulaklak ng kabit mo, pera ko. pusang gala, nagbigay ka ng flowers sa burikat, boy? Nagbigay ka ng flowers sa burikat? Ay, mamimim na naman tayo. Walker, kasi Am I supposed to be in social media? I am supposed to be in social media detox. Active pa din ako kasi I'm still talking to my friends and some people pero hindi muna ako magpo-post, okay? But the very person who's involved in ruining my family has the audacity to go live and freely showing her face. I think ang point kasi ni Bea Andon was she's trying to clear her name. Whether you take the argument or her testimony as facts, nasa sa'yo yun. Pero at least alam mo na yung kanilang relationship ni Patrick is purely transactional. Hoy, hindi ka pa nagkakaroon, no? Okay? Hindi siya love, okay? Hindi siya, it's purely transactional and it's lust only or ano lang, sumama lang once upon a time sa KTV. Diba? Yun yung story niya. Pupunta sa KTV si Bea, tapos si Patrick para kitain si Bea. Kung binigyan niya ng flowers, binigyan mo ng flowers, Brad. Ba't mo binigyan ng flowers kasi? Utangin na naman Brad Mamimim na naman tayo nito, pero okay lang yan. Walker, kasi She's never wrecked a home. Kasi alam mo, ako, naiintindihan ko si May ko kung bakit nire-redirect niya yung galit niya kay dito sa babaeng na to, si Bea Ann. Ang tingin ko kasi, mahal niya pa rin si Patrick. Of course, tatay ng anak niya yun So may amor pa rin doon. Di yun mawawala agad-agad. So this is one way of her redirecting her emotion doon sa ibang tao. Pero sinasabi ko nga sa'yo, Meiko, sisihin mo 100% yung asawa mo. Kasi malamang sa alamang, yung si Bea Ann ay nasa foundation ni Patrick na ikaw ang nagpa-fund. Instead of reaching out to me, doing everything they can for me to spare them, at least give me and my children the apology we deserve. Ang ginawa mo mag-live. Kasi nga, ang iniisip siguro ni Bea Ann dito, wala kaming romantic relationship niyan si Patrick. Na binayaran siya para gawin yung trabaho niya, which is sumama sa KTV at mag-iinom, according to her, and yung mga babaeng iba na mataas ang rate na pinawalk. Diba? Yun yung sinabi ni Bea For as long as I'm alive, you will never get peace of mind. Pare-pareho tayong masisirahan ng ulo. Hell hath no fury for a woman's scorn. Pero talagang ganyan, galit siya Ang pinagkaiba lang, nasa inyo ang kahihiyan habang buhay kang makikilalang cheap na homewrecker. Now, eto yung testimony ni Bea Ann. I do believe na mas naniniwala ako dun sa transactional nature nung samahan ni Patrick at saka ni Bea Ann. Ibig sabihin, wala talagang romantic relationship between the two of them except when tatanggap ng gift si Bea Ann. Halimbawa, yung kung nagpadala man ng flowers, pwede kasing inaccept na lang. That's it. Pero yung romance, wala doon. Yung love, wala doon. Kumbaga, may nakukuha siya kay Patrick, kaya kinakausap niya, di ba? So, I mean, it happens in the real world. Now, kay Meiko kasi, naiintindihan ko na galit siya. She wants to put the blame on everyone na involved dito. Pero ako, kung if we're going with rationality, dapat talaga yung asawa niya yung sisihin niya for even attempting to, 'di ba, na mambabae. Remember this one post na sinabi ni Patrick na hindi daw siya mambababae. Siguro mas maganda pakinggan na lang natin. Kung maglolo ko ka sa akin, bakit? Ano pwede maging dahilan kung bakit ka maglolo ko? Wala. Bakit? Wala. Reason lang. For example, magkakaroon ng reason. Ano ang pwedeng maging rason para magloko ka sa akin? Hindi maglolo ko. Ha? Walang rason. Kahit, kunyari, ako na una nagloko. Di mo ko lolo ko ipabalik. Hindi lolo ko, hindi iwanan na lang. Pag nagloko. That's what I'm telling you guys.
So ano po yung matututunan natin dito mga Lods? Totoo lang kasi it's been a very long drawn drama kasi sumagot pa si Bea and I would see na si Meiko would in a few days will issue a statement. Si Patrick na lang yung hindi nagsasalita rito. Pero I will say na dapat etong si Meiko mag-file na lang ng case agad-agad. So pero as I've said so many times before, if you want to have multiple partners, if you want to fuck around, then don't be in a relationship. Whether ang relasyon na yon ay girlfriend, boyfriend, asawa, it does not matter. Kasi kapag may asawa ka tapos nagaganyan ka or may girlfriend ka tapos nagaganyan ka, may ma-hurt ka. And may batas tayo na nagpoprotekta sa kanila. Yung vowsy nga na tinutukoy ko, di ba? We've learned that if you are in a dating relationship, protektado ka pa rin ng batas. Meaning to say, boyfriend, girlfriend. Or meron kayong samahan ng babae na yon, di ba? So, yun yung pinapoint out ko dito. Pwede mo namang gawin yan, yung punta ka sa KTV, kaso dapat wala kang masasaktan in the process. I think that's a very simple and logical way of putting this all together. Now, kay Meiko, sana she finds peace. Kung totoo talaga na gusto niya mag-social media detox, maybe it's better that she does not interact with this kind of content. Kasi once you interact with it, wala na, madodrawn in ka na and may sasabihin kang hindi ka aya-aya. So, and finally mga kamatis, mga kaibigan, kasi sabi ni Beaan, hindi na daw siya makalabas kasi nga ini-stalk siya ng mga tao or pinipicturean siya ng kung sino-sino. Well, that's trending kasi siya eh. Sa ang akin lang dun sa mga tao, kung magpapapicture kayo sa kanya, anuhin nyo na lang, magpaalam na lang kayo kaysa ipaparazzi nyo siya. Kasi even though she was a former walker and hindi maganda yung ginagawa niya noon, she still has a right. Kasi miski hindi siya gusto ni Meiko, that's a personal matter between her and Meiko. Hindi tayo involved doon. So kung lalapitan nyo siya, i-stalk nyo siya at haharasin nyo siya, you're putting the law into your own hands. Mali yun. Sabi nga nila, di ba, 2 wrongs don't make a right. So wag nyo please lang, yung kanyang karapatan, hindi naman na-revoke yon just because may ginawa siyang hindi kaaya-aya, according to Meiko. Let the law take its due process, ika nga, diba? So, I will wish everyone here na magkaayos ng, masettle to ng maayos and wala ng drama sa social media. Para sa akin, kiniklear lang ni Bea yung side niya, but then again, it's best na kausapin mo din si Meiko in person, okay, or in private. Wag dito sa social media. Kasi uulit-ulitin ko, ang kikita lang dito is kaming mga social media influencers. Yun lang naman yung sa akin for today, mga Lods, Gege. Tapos may isa pang nagtanong doon na ano daw natapos ko. Anong sagot ni Nana? Yung relasyon ng vloggers.